Mga ka-express, breaking news tayo ngayon. Hindi lang basta-basta balita ito, isang high-flying, history-making moment na naman para sa basketball ng Pilipinas. Kung ako sa iyo mga ka-express, huwag ka nang kukurap dahil siguradong gugulatin natin ang buong mundo sa kwentong ito. Ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Mga ka-express, isang bagong kabanata ang magbubukas sa career ng isang napaka-exciting na batang basketball player ng Pilipinas ngayon. Si Lebron Francis Lopez. Oo, tama ang narinig nyo. Francis Lopez, ang Air Maroon ng UP Fighting Maroons. Lilipad na siya papunta sa Japan. At hindi lang basta laro ang ipapakita niya doon, kundi ang puso, galing at fighting spirit ng bawat Pinoy. Official na ngang ina-announce na si Francis Lopez ay maglalaro na para sa Fighting Eagles Nagoya sa Japan B-League bilang Asian import. Matapos ang 2 makasaysayang taon sa University of the Philippines, pinili na niyang iwanan ang kanyang natitirang 3 taon sa UAP para tuparin ang isang matagal na niyang pangarap, ang maging isang professional basketball player sa international stage. Well, hindi biro ang lakas ng dating ni Francis mga ka-express. Sa taas niyang 6'6", hindi lang niya binibigyan ng energy ang court, kundi pati ang buong crowd na nakasaksi sa kanyang bawat dakdak, bawat rebound at bawat crucial shot. Hindi nga natin malilimutan ang huling UAP season kung saan siya pumukpok ng isang dagger 3-pointer sa Game 3 ng finals. Ang tirang yon ang literal na nagpaangat ng segundo nilang championship sa loob ng 4 na tournaments. Goosebumps mga ka-express. Pero teka, sino nga ba itong si Francis Lopez bago niya marating ang puntong ito? Balikan natin. Mula pa lang ng kanyang high school days, kilala na si Francis bilang high flyer. May natural siyang athleticism na bihira nating makita. Hindi lang basta dunk, kundi mga highlight-worthy slams na pwede mong ipanglaban sa international stage. Kaya naman hindi nakapagtataka na noon pa man, maraming scouts, coaches at analysts ang nagsasabing, this kid is special. At hindi rin nakaligtas sa radar ng international basketball body si Francis, kaya ang paglipad niya ngayon sa Japan B-League ay isang natural na hakbang sa kanyang tuloy-tuloy na pagsikat. Pagbalik niya sa UP, hindi siya nagpahuli. Hindi lang siya naging Rookie of the Year candidate, bagkus pinatunayan niya na kaya niyang bumuhat ng team sa pinakamalalaking moments, averaging 10.8 points, 5.9 rebounds, 1.9 assists, and 1.3 blocks bawat laro. Si Francis ay naging silent killer ng Fighting Maroons. Hindi laging headline, pero laging game changer. Kaya ngayon, matapos ang 2 taon ng sakripisyo, training at pag-angat ng bandera ng UP, he decided na it's time to soar even higher. Sabi ni Francis sa kanyang heartfelt message, "Thank you to the UP Fighting Maroons and the UP community for the wonderful 2 years. I will never forget it. UP, fight forever." Well, hindi madali ang magpaalam, lalo na kung mahal mo ang isang community na nagtaguyod sa iyo. Pero para kay Francis, ito ay hindi pa mamaalam kundi isang panibagong laban na dadalhin ang UP fighting spirit sa ibang parte ng mundo. At hindi lang siya basta aalis na walang suporta. Mismo ang UP Office of Athletics and Sports Development Director na si Bo Parasol ang nagsabi, hindi tayo dapat malungkot dahil nakaka-proud itong gagawin ni Francis. He's the latest proof that what we do works and our student athletes give pride to the UP community. Suportado siya ng buong UP mga ka-express. Buong puso nilang ipinagmamalaki ang bagong journey ni Francis. Hindi lang siya ang nagdala ng tagumpay sa UP, dadalhin din niya ang UP pride at ang lahing Pilipino sa international arena. Kung mapapansin mo, hindi ito ang unang pagkakataon na may produkto ang UP na umarangkada sa professional leagues abroad. Kasama ni Francis, sina Carl Tamayo at J.D. Kagulangan, pati na rin sina JV at Juan Gomez Diliano,
na lahat ay nagpakitang gilas sa Japan at Korea. Parang isang production line ng world-class basketball players ang UP ngayon. Isang patunay na kaya nating makipagsabayan sa international level. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ibig sabihin nito na mahihina na ang UP Fighting Maroons. Habang lumilipad sina Francis at ang iba pang alumni sa labas, ready na rin ang bagong henerasyon para ipagpatuloy ang legacy. Nandyan sina Harold Alarcon, Jerry Abadiano, Jacob Baila, at Ray Remogat. Mga batang Tegre na handang ipagtanggol ang korona ng UP sa UAAP Season 88. At ngayon, bigyan natin ng konting context kung bakit big deal ang pagpunta ni Francis sa Japan B-League. Ang Japan B-League ay mabilis na nagiging isang powerhouse league sa Asia. Hindi lang ito para sa mga Japanese stars, kundi bukas din sila sa Asian imports. Sa liga na ito, naglalaro rin ang ibang top players mula sa Korea, Taiwan at syempre from the Philippines. Dito sina Thirdy Ravenna, Kiefer Ravenna, Dwight Ramos, Kai Soto at iba pa ang gumagawa ng pangalan at ngayon makakasama na nila si Francis Lopez. Mas matitinding kalaban, mas mabibilis na laro, mas mature na sistema. Lahat ito ay maghahasa palalo sa skills ni Francis. Hindi malayo na sa susunod na mga taon, makikita natin siyang umaakyat pa sa mas mataas na liga. Baka sa NBA Summer League, baka sa Europe, baka sa main roster ng NBA. Sino ang nakakaalam? Ang importante mga ka-express ay may isang batang Pinoy na naman tayong pinapatunayan sa buong mundo. Hindi tayo basta sumusunod lang. Marunong tayong lumipad, marunong tayong sumabay, at sa puso ng bawat Pinoy player na katulad ni Francis Lopez, dala-dala niya ang pangarap nating lahat. Sa kwento ni Francis Lopez, kitang-kita natin ang walang hanggang posibilidad para sa mga batang nangangarap at ang kanyang paglipad patungo sa Japan B-League ay hindi lang personal na tagumpay, ito rin ay tagumpay ng bawat Pinoy na naniniwala na kaya nating makipagsabayan sa pinakamagagaling sa buong mundo. Sa bawat dunk, sa bawat depensa, at sa bawat panalong darating, dala-dala ni Francis ang puso ng sambayan ng Pilipino. At gaya ng lagi naming sinasabi, ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. And don't forget to like and share this video at mag-subscribe na dito sa Express Info. サッカーでこの時間もついている。おっと上を使ってくるダンクになりました。そして中を使います。ミスマッチになっていたんですが、ハイソット、これもツーポイント。中ハイソット、これは通りました。タイムアウト。高さのミスマッチがあります。上を使ってくるのか、飛び込む。中に送る。森から決めてきた。エンドラン。インテからインサイドハイソット。逆サイドにはオリバー、それから須藤がいますが、高さを生かしていきます。選手交代はなく、ハイソット、ここは外。